Ha? Ano yun? May paa at ulo ng tao! Hoy! Lumabas na kayo riyan! May susi ako sa kwarto niyo! Magagaya rin kayo sa mga biktima namin! Matagal ko nang tinitiktikan ng pamilyang yan. Noon pa man, alam ko na sila ang nananalasa sa lugar namin. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Muli, eto na naman ang inyong kabanong na magbibigay sa inyo ng isang napakagandang kwento mula sa isa sa ating mga kabangers. At ito, ang kanyang kwento. Kabano version 2.0. Kabanong, ako nga pala si Vice. At ang lahat ng mga mababanggit na pangalan dito ay iniba ko para sa kanilang seguridad. 30 anyos na ako at nananatiling single na Becky. Kami na lang ng kapatid kong si Negi ang magkasama sa buhay na isa ring Becky. Pero wala pa ring usad ang buhay namin. Hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral kaya kung anong-anong racket na lang ang pinapasok namin. Walang araw at gabi sa amin. Komedyante sa gabi sa isang bar at kung ano-ano naman ang pinapasok namin sa umaga. Minsan seller, tagalako ng kakanin pero di pa rin umuubra ang sipag namin. Kaya kahit masama, kumapit kami sa patalim ng kapatid ko. Nakaisip ako ng paraan para makapagnakaw ng pera. Mga kabangers, bago po natin ipagpatuloy ang ating kwento, kung maaari lang po sana'y pindutin natin ang subscribe button pati na rin po ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong videos sa channel na ito. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-leave ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po ito sa ating channel. At sana makasama namin kayo sa first 100,000 subscriber sa channel na ito. Kaya subscribe na. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Taong 2015. Hindi pa masyadong high-tech ang mga cellphone, kaya hindi pa masyadong laganap ang online scamming. Kaya aktwal ang pagnanakaw namin sa biktima namin na siyang malaki naming pagkakamali ng kapatid ko, na maghatid sa amin sa kapahamakan at sa pamilyang aswang. Ikaw naman kasi ate, nauutukan ng mga boylet mo, kaya nababawasan ng ipon natin. Hay, kumakapon na ka sa akin, parang hindi ako ang nakatatanda sa iyo ah. At isa pa, akala mo hindi ko rin alam na nakikita kayo ng tambay na yun sa kanto? Sinasaway ba kita? Alam ko kung magkano ang pera sa alkansya natin, kaya alam ko rin na hindi lang ako bumabawas nun. Kasi alam ko na may pangangailangan din tayo at minsan kailangan natin ng pahinga pagkatapos ng magdamag nating trabaho. Ikaw alam mo pala, bala ko pa namang isipin na ako ang matino sa atin. Che, yan ang hirap sa'yo eh. Sa akin ang sisi. Parang ikaw pa ang mas matanda sa atin eh. Pero alam mo sis, kailangan na talaga natin kumita ng malaki-laki. Wala na tayong insurance at memorial plan. Ay, magunos dili ka sis. Anong memorial plan? Mamamatay ka na ba? Sira. Ang sakin lang, kahit sinong mauna sa atin, at least walang mamumroblema sa libing natin. Isa pa dapat may retirement plan na tayo. Babagsak din ang katawan natin. Kaya pwede ba maging practical ka? Ano na ngayon ang gagawin natin? May driver's license ka, di ba? Huwag mo naman ipaalala sa akin yan. Naalala ko nung naging truck driver ako. Kaloka? Nagmukha talaga akong lalaki. Pues, hindi ka magmamaneho ng truck. Kung hindi, taxi. May modus operandi tayo. Sis, hindi ko gusto ang ngising yan Bakla lang tayo pero hindi tayo makasalanan. Ay nako, huwag ka mag-alala. Hihingi rin tayo kay Lord ng sorry pagkatapos natin. Itinuro ko sa kapatid ko kabanong ang gagawin niya. Pinapasok ko siya sa isang taxi company upang mamasada.
Ang ruta niya ay sa Borromeo Street kung saan naroon ang mga bangko. Mga mukhang mayaman at nagwi-withdraw ng pera ang mga target victim namin. Heto ang gagawin mo Ako kunwari ang kasama mo. Pero ikakalat na natin ng sleeping spray sa buong sasakyan. Ikaw ang magmamask. Pakikinggan ko muna kung saan bababa ang pasahero. Ako nang bahala kung saan ako bababa para mahaba ang biyahe. Ako makikipag-usap kung saan mo ako ibababa para di siya makahalata. Tapos, kapag nakatulog na siya, i-text mo ko kagad, okay? Ha? Ganun lang? Pero sis, kailangan ba talagang nakapanlalaki talaga ako? Huwag ka nang magreklamo. Hindi naman to madalas Anong gusto mo? Kumita ng malaki o hindi? O ayon, nakikita mo yung babaeng yon. Puntahan mo, dali. Sige na nga. Sa una naming biktima, mahigit 100,000 ang nakuha namin. Nahwili ang kapatid ko, kaya kada 1 linggo, namamasada kami. Iba't ibang bangko ang tinatarget namin para makakuha ng biktima. Nagkamali lang kami sa ika-4 dahil tinulungan namin ipasok ang kanyang maleta sa loob ng trunk. Hindi naka-face mask ang kapatid ko at di rin namin napansin na may CCTV pala sa labas ng bangko. Sis, halika, lumabas ka. Oh, bakit? Nasa news tayo. Ha? Wow, bakit? Celebrity na ba tayo? Ako pinaglololoko mo. Hindi ako nagbibiro. Nasa news talaga tayo. Nasa pool tayo ng CCTV, Saka, na-interview yung huling biktima natin. Pinaghahanap na tayo. Pati yung may-ari ng taxi na pinasukan ko. Nakausap nila. Kaya, nakuha nila yung totoong pangalan ko. Ano nang gagawin natin, sis? Ay nako, kumalma ka. Kalma. Totoo ba yung sinasabi mo? Mukha lang hindi seryoso mukha ko pero seryoso ako, no? Ano nang gagawin natin? Ay, huwag ka magpanik. Relax ka lang. Kunin mo ang mga gamit at ayusin mo. Sis, may kumakatok. Eh, bilisan mo na. Kailangan natin makalis dito. Dali! Yung mga perang unahin mo. Doon tayo dumaan sa likod. Dalian mo! Andiyan na mga pulis! Ang OA Kanina sinabi mo mag-relax lang ako. Bakit ngayon natatarantakan na? Kanina yon. Kaya halika na. Bago pa makarating dito mga pulis, dali na! Naalala ko pa noon kabanong hindi namin pinagbuksan kung sino ang nasa labas, kung kapitbahay ba o mga pulis. Ang sa amin lang ay makatakas dahil panigurado sa kulungan ng bagsak namin. Bumiyahe kami patungo sa Konsolasyon habang nakakolorete ang mga mukha namin upang mapagtakpan ang totoo naming muka. Alam namin na wala pang makakakilala sa amin dahil bago pa lang ang balita. Isa pa, gabi na yon. 1 oras din ang biyahe namin kaya nag-check-in na muna kami. Yung ID ko ang ginamit ko noon dahil nakuha ng pulis ang totoong pangalan ng kapatid ko. Kinabukasan ay naganap na kami ng mauupahan na malayo sa mga tao. Ate, kanina pa tayo naglalakad. Tagong-tago na ang lugar na ito. Tapos, mukha namang walang nagpaparenta rito. Ano sa tingin mo? Napansin ko rin, ang daming lamay dito. Hay nako, huwag ka na magreklamo. Mas mabuti pa rito. Walang makakakilala sa atin. At saka, pwede tayong makikapiryan sa mga lamay. Ay, nakakaloka ka. Pero, napapaisip ako kung ano bang ikinamatay nila. Para kasing halo-halo na May matanda, may bata, may babae. Tapos, nakasara pa ang mga kabaong. Hindi ka ba nagtataka? Sa mga tarpaulin lang na nakapaskil sa harapan nila, makikilala yung mga bangkay. May paglilingkod ba kami sa inyo? Ay, nakakaloka ka. Sa kagaling, di ka namin napansin Ako si Ann. Taga rito lang. Mukhang bago lang kayo sa lugar namin.
Kamag-anak ba kayo ng isa sa mga nabiktima at namatay rito? Ano? Biktima? Biktima ng alin? Adik? Hindi. May nambibiktima rito pero hindi tao. Hindi rin kami sigurado kung ano eh. So, halimaw ganon. Paano ba sila pinagpapapatay? Nawawalan sila ng mga laman loob. Pinagpipira-piraso ang kanilang katawan hanggang sa wala nang matira. Ay, nakakatakot naman dito. Umalis na lang kaya tayo dito, ate. Maghanap na lang tayo ng ibang marerentahan. Huwag dito. Rerenta kayo ng bahay? Maghanap na lang kayo sa ibang lugar. Huwag na dito sa Barrio Tabas. Walang nagpupunta rito dahil maraming takot. Hindi pa rin kasi mahanap ang salarin eh. Maging ang mga pulis, walang ideya. Kaya di na sila masyado nagpupunta rito. Maghanap na lang kayo sa iba. Sige na ate, umalis na tayo. Sige ha. May bibisitahin muna kami rito kamag-anak eh. O paano? Mauna na muna kami. Sige, pero huwag kayo magtatagal sa lugar namin. Kagaya ng sabi ko, delikado. Naglakad-lakad pa rin kami ng kapatid ko, Kabanong. Hindi ko pinakinggan ang babae. Kahit na pinipilit ako ng kapatid ko na maghanap na lang ng ibang lugar na mapagtataguan, pero ayaw ko. Naisip ko na yun ang tamang lugar na pwede naming pagtaguan dahil wala masyadong tao sa lugar na yon. At isa pa, hindi masyadong matututukan ng ibang pulis ang kagaya namin na pinaghahanap na gawa ng kung anumang sindikato. Habang kinukumbinsi ako ni Negi na bumalik na, ay may nakita naman akong malaking bahay na nasa compound. Kumatok ako sa gate at di naman ako nabigo. Merong nagbukas sa amin. Ano ang pangalan nyo? At sino kayo? Ako ho si Vice. At ito po yung kapatid kong si Negi. Naghahanap po kasi kami ng marerentahan na pwede naming tiran pansamantala. Taga saan kayo? Taga Davao ho. Pupunta po sana kami sa Cebu. Pero wala pala doon ang pinsan namin. Nasa Maynila pa. Bakit hindi kayo magrenta sa Cebu? Alam niyo ba na delikado sa lugar na ito? Nadaanan niyo ba ang mga lamay doon? Oo nga po Nakakatakot nga. Binalaan nga po nila kami na huwag nang tumira rito. Ang kaso, di po kami sanay sa syudad Magulo rin kasi doon. Sinabi namin sa pinsan namin na kapag nakabalik siya, mag-text siya sa amin para masundo niya kami. Ganun ba? Mukhang nakakaawa naman kayo kaya, sige. Ay, salamat po. Ang kaso nga lang, kwarto ang may papaupa ko sa inyo. Kaunti lang naman ang ibabayad ninyo. Mga 1,000 lang. Ay, salamat po talaga. O sige na, dito na kayo sa guest room. Malinis na yan. Kung magluluto kayo nandun lang ang kusina. Tapos, may sarili na rin kayong banyo dyan sa kwarto. Ma, bakit hindi pa po kayo natutulog? Ay anak, nagising ba kita? May mga bisita tayo Rerentahan nila yung guest room. Kawawa naman kasi, nanggaling pa sila sa Davao. Iparenta ko na muna to sandali. Delikado na rin kasi sa panahon ngayon Ay, shock! Ang gwapo! May pogi palang anak ang babaeng ito. At ang macho pa. Ganun ba? Welcome sa bahay namin. Ako nga pala si Ayon, uniko iho. Eto naman si Vice at Negi. O sige, papasok muna ako sa kwarto. Patutulog pa kasi ako Ang dami ko kasing ginawa kagabi. Gusto mo? Samahan kita sa room? Ano? Ay, shock! Biro lang, mother. Hindi naman na tumabiro. O sige ho, papasok na rin po kami. Mahal, nawala ka bigla sa kwarto Ay, teka, sino mga yan? Rerenta sa kwarto natin. Kawawa naman, galing sila sa malayo kaya... Oo na, ayos lang. Sige lang, magpahinga kayo dyan. Feel at home. Eto ang asawa ko, si Bitoy. Kami lang pamilya ang nakatira rito. Hindi kami madalas lumabas kaya gawin nyo lang ang gusto nyong gawin, ha?
Hayaan mo na sila magpahinga. Galing pala sila sa malayo eh. O paano? Papasok na rin kami ha? Ah, okay po. Tayo na. Pumasok na rin tayo. Hindi ka ba nagtataka, sis? Wala man lang ibang sinabi ang asawa niya. Kagaya ng, bakit ka nagpapasok ng tao na hindi mo kilala? Alam mo namang delikado sa panahon ngayon. Ganon. Pero wala eh. Tapos, lahat sila matutulog, magkukulong sa kwarto. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Pasalamat ka nga, mababait sila eh. Malay mo, napuyat sila kagabi kasi magdamag silang nagbantay at natatakot sila na mapasukan sila ng kung anumang mamamatay tao dito. At saka, maawa talaga sila sa atin. Nakita mo naman ang itsura mo. Mukhang katutubo. Ay, grabe ka naman sis. Kung sa bagay, maawa talaga sila sa iyo kasi para ka ng kalansay sa sobrang kapayatan mo. Pero at least, maputi ako. Nakita mo ba kung paano ko tiningnan ni Ayon? Hoy ate huwag kang gumawa ng kalokohan dito. Mayos ka. Nagtatago tayo. Kaya huwag kang magpahalata sa pamilyang to, no? Basta. Magiging parte rin ako ng pamilyang ito. Managinip ka ng gising. Nang makita ko si Ayon, pakiramdam ko ay nahanap ko na ang dawan ko noon. Hindi kagaya ni Negi na kung ano-ano ang pinupuna sa pamilya, na kesyo wala raw mga sangkap sa kusina. Tapos parang hindi pa nagagamit ang mga kagamitan sa kusina. Lagi raw tulog ang buong mag-anak sa umaga. Pagkagabi nagigising sila. Alam mo sis, pakiramdam ko, weird talaga ang pamilyang to. Umalis na lang tayo. Maghanap na lang tayo ng ibang malilipatan. Ni minsan, hindi ko pa sila naramdaman na nagluto sila sa kusina. Ano ka ba naman? Hindi mo pa nga nakikilala ang buong pamilya eh. Malay mo, bumibili na lang sila ng pagkain sa labas o hindi kaya may kusina sila sa loob ng kwarto nila. Tapos, lahat sila night shift sa trabaho. O di kaya work from home. Ikaw napaka-judgmental mo Hindi ako judgmental, sis. Nagiging maingat lang ako. At saka, paano naman magwo-work from home yon wala ngang signal dito. Nalalurky na talaga ako. Tapos yung freezer nila, iisa lang. Ang sabihin mo, kaya ayaw mo lang umalis dito kasi may bago ka na namang kinalolokohan. Ang tanong, may ginagawa ba sila sa atin? Kung weird pala sila, di sana may ginawa na sila sa atin. Hindi nga sila nagbibigay ng pagkain para lasunin tayo Basta, masama ang kutob ko, sis. Baka naiinggit ka lang kasi pinapansin ako ni Ayon kapag nakikita kami sa hapon. Alam mo, bumili na lang kaya tayo ng masarap na ulam. May lechon dun sa labas ng barangay na to. Mas mabuti pa nga, sis. Doon na rin tayo kumain. Huwag na nating iuwi dito para wala na ring hugasin. Dito na natin kainin. Sakto, hapunan gumigising sila. Yayayain din natin sila kumain para naman makasabay natin sila. At para hindi yung kung ano-anong iniisip mo sa kanila. Sus, magpapapansin na naman ang akla. Pero sige, go ako dyan. Magleletsyon na tayo. Ay, wag na pala. O bakit? Sa'yo pa lang, mukha ka ng lechon Joke! O halika na, tumuloy na tayo. Baka sumabog na naman yung putok mo. Lumabas kami noon ni Negi para bumili ng ulam. Excited na naman ako noon kasi nagbabaka sakali ako na makakasabay namin si Ayon. Bago kami lumabas, nakita kami ni Ate Manily na palabas. Seryoso siya at mukhang bagong gising. Kaya siguro mukha siyang nayamot. Sinabihan niya kami na bilisan namin dahil bawal kami magtagal. Nang makarating kami ay sakto namang gising na ang buong pamilya at lahat mukhang wala na sa mood. Kaya niyaya namin sila kumain. Hi! Hi ate, kuya, at sa'yo Ayon. Bumili pala kami ng ulam.
Marami-rami ito, oh. Saluhan nyo na kami. Hindi na. Kakain kami sa labas buong pamilya mamaya. May trabaho pa kasi kami. At kayo, huwag kayong lalabas kahit na ano mangyari. Delikado. Ay, sayang naman po ito. Ikaw Ayon, gusto mo? Amuin mo, mabango to. Dinamihan ng bawang. Ah, wag mo ilapit sa akin yan. May allergy ako sa lechon. Ilayo niyo sa amin yan. Ay, sorry, hindi ko kasi alam. Kumain na lang kayo kung gusto nyo kumain. Pagkatapos nyo kumain matulog na kayo. Ano ba yan? Mukhang lahat sila ang sasama ng timpla. Hindi yata malamig negi itong binili mong soft drinks eh. Pwede po bang kumuha ng yelo sa freezer? Kukuha lang po ako Hindi. Hindi pwedeng pakialaman yan. Ay, naku, sorry po. Ang ibig niyang sabihin mga karne ang laman yan, walang yelo. Basta, wag niyo na lang bubuksan. Alam niyo naman siguro ang privacy, di ba? Oo naman po. Nasobrahan yata kami sa pa-feel at home. Simula nun Banong, doon na rin nagsimula ang pagdududa ko sa pamilyang yon. Nagpaalam ako sandali upang bumili ng yelo sa labas. Pero hindi ako sanay sa kung paano nila ako tingnan. Nang makabili na ako ng yelo, ay muli kong nakasalubong si Ann, yung babaeng binalaan kami ni Negi. Nandito ka pa pala? Saan kayo tumutuloy? Alam mo bang may mga nawawalang tao sa kalapit na baryo? Hindi na natatagpuan at sa palagay ko, mga bangkay na yon. Teka, sino ka ba? Bakit ganyan mo na lang ako kastiguhin? Doon ba kayo nakatira sa dulo ng baryong to? May nakatirang pamilya? Oo, tama. Yung pamilya ni Ate Manilyn at ni Kuya Bitoy. Mag-iingat kayo sa pamilyang yon. Usap-usapan na ang pamilyang yan ay nambibiktima sa lugar na ito. Wala lang makuhang ebidensya kasi bihira lang silang lumabas. Alam mo, mas mukha kang kahinahinala eh. Kaya tigil-tigilan mo ko Uuwi na ako. Maiwan na nga kita dyan. Maghanap ka ng mabubwisit mo. Pagkakain namin ng kapatid ko noon ay maaga kaming pumasok. Hindi ko sinabi kagad sa kapatid ko yung sinabi sa akin ng babae. Pati ang babala niya sa akin tungkol sa pamilya. Dahil sa pagdududa ko na rin, hindi ako natulog kagad at pinakiramdaman ko ang mag-anak. Narinig ko na lumabas ang pamilya sa kanilang kwarto. Ewan ko Banong pero nakaramdam ako ng kaba. Kumutok sila pero hindi ko sila sinagot. Narinig ko pa sila na nagsabi na tulog na raw kami. Pagkatapos ay umalis na sila. 11:00 yun ng gabi kaya nagtaka ko kung saan sila pupunta. Wala nang bukas na kainan ng oras na yon. Hoy, Negi, gising. Ano ka ba? Gising na ako. Saan kaya sila pupunta sa ganitong oras? Kaya nga sinabi ko sa iyo, di ba? Nakakaiba talaga ang pamilyang yan. Ganitong oras sila umaalis pagkatapos, hindi ko na alam kung kailan sila nakakabalik. Iba na rin ang kutob ko Lalo na nung mapasigaw si Kuya Bitoy. Pakiramdam ko, may nakalagay na kung ano sa freezer total, wala naman na sila. Kaya bakit hindi na lang natin silipin? Para malaman natin kung ano ang laman. For sure, may itinatago sila. Halika, silipin natin. At nang makarating na nga kami sa freezer, ay, nakakandado na sis. Ano ba yan? Kanina wala naman yan. Sigurado kung may itinatago ang pamilyang yan. Maghanap ka nga ng kung ano dyan na pwede nating ipangsira sa kandado na to. O sige, wait. Maghanap ako sa mga cabinet. Eto. Tingnan mo nga to. Walang mga laman yung garapon Ni isang sangkap, wala rin. Yung bigas nila, matagal na.
parang hindi sinasaing. Baka hindi nila ito bahay talaga. Tapos, nag-i-stay lang sila dito at may ginagawang kakaiba. Pag naalaman ko kung anong laman ng freezer na yan, ora mismo, aalis tayo sa bahay na ito. Sinasabi ko na sa iyo dapat noon pa umalis na tayo. Oh, heto, may nakita kong martilyo. Pwede na ba to? Oo, pwede na yan. Sisirain ko na. Ilang minuto pa lang ay nasira ko na nga ang kandado. Nakatinginan pa kami magkapatid bago ko binuksan ang freezer. Nang mabuksan namin ay may nakatakip pang itim na garbage bag. Pagkahawi namin ay bahagya kaming natulala ni Negi. Ha? Ano yon? May paa at ulo ng tao! Sinasabi ko naman sa iyo may mali sa pamilyang to. Umalis na tayo! Kunin mo yung mga gamit. Kailangan natin makalis dito bago pa sila makarating. Dali! O sige na, buksan mo na ang pintuan. Patay! Nakakandado sa labas. Ano na ang gagawin natin, Negi? Paano tayo makakalis sa bahay na to? Mamamatay na tayo dito, sis! Mas mabuti pang makulong na lang tayo kaysa tsap-tsapin ng mga aswang na yon. O sige, kumalma ka muna. Kumalma muna tayo. Kailangan nating mag-isip na maayos. Gumawa tayo ng plano. Kung hindi, baka tayo nang susunod na maimbak sa freezer na yan. Ayoko pang mamatay, sis. Ayoko pang mamatay na virgin pa, ate. Gusto ko pang magpagahasa. Sira, kapag hindi ka tumigil sa kakasigaw dyan, ipapahain talaga kita. Mas mukha ka pa namang lalaki kaysa sa akin. Ay, grabe siya. Ang sakit mong magsalita. Coming from you. Sige, kakalma na ako. Pareho kaming kumalma ng kapatid ko, Kabanong. Hindi namin alam kung anong klaseng halimaw ang pamilya na yon sa una. Basta nag-isip kami ng paraan para makatakas. Hindi naman namin masira ang kandado kasi nasa labas. Inayos namin ang pagkakatakip sa freezer pagkatapos namin kunan ng larawan. Alauna na madaling araw pero hindi namin alam kung kailan babalik ang buong pamilya. Pero ikinalat pa rin namin ang sleeping spray sa buong bahay. Nagmask na rin kami. Ubus na yung sleeping spray. Baka pagdating nila, na-expire na yung effect nito. May naririnig ako. Parang binubuksan yung gate. Baka sila na yan. O sige, kunwari, nagising ako tapos lalabas ako para matsyempohan ko na wala ng kandado sa labas. Kasi malalaman at malalaman nila na alam na natin ang sikreto nila dahil sa nasirang kandado. O sige kuya, lumabas ka na. Hoy, ano ka ba? Bakit kuya na ang tawag mo sa akin? Sakaling kita dyan kailangan na nating magpakalalaki ngayon. Huwag kang babakla-bakla. Sapaking kita dyan Isa pang kuya na tawag mo sa akin, ipapakain na talaga kita sa kanila. O sige na, lalabas na ako. Mukhang binubuksan na nila ang main door. Ay, mabuti naman at nakakain na tayo. Ang tanga talaga ng mga tao. Oh, Vice, bakit gising ka pa? Ate, bakit po kayo nakahubot-hubad? At bakit may mga dugo kayo sa kamay at bibig nyo? Ano sa tingin mo? Bakit ganito ang itsura namin? Umattend ba kami sa Halloween party? Pati po ba yung garbage bag na may tumutulong dugo kasama sa props? Ano sa tingin mo? At bakit yan ang itsura mo? May face mask ka yata. Ang baho po kasi ng freezer Binuksan nyo ba? Di ba sabi namin may privacy kami dito? Baka nasira kaya hindi na po nagpo-frozen ang nasa loob. Ibig sabihin lang nun, alam mo na kung anong klaseng pamilya kami. Ha? Wala po. Wala po kaming alam. At kahit ano po ang gawin nyo, ayos lang po. Pumatay kayo hanggat gusto nyo. Sayang. Hahayaan pa naman namin sana kayo mabuhay na matagal. Kaso, nahuli nyo na kami. Nakakagulat ba? Ha? Oo Nakakagulat na maliit pala yan kahit macho ka. Oo. Nagulat ako na mga aswang kayo.
Biglang nagbago ang anyo ni Ate Manilyn. Naging malaking aso siya na may hindi normal na laki. Sobrang itim at parang alambre yung tigas ng balahibo niya. Ang lalaki pa ng pangil na siyang nagpahiwalay sa katawan at kaluluwa ko. Tumakbo ako papasok sa kwarto at mabilis kong ikinandado yun. Mga aswang pala sila. Sila ang nambibiktima sa mga tao dito. Ano ang gagawin natin, sis? Ewan ko. Baka mamatay tayo dito. Nakakatakot ang itsura nila. Naganyong aso si Ate Manilyn. Ay, lumabas na kayo riyan. May susi ako sa kwarto niya. Makagagaya rin kayo sa mga biktima namin. Please, palayain niyo na lang kami. Hindi pwede. Pakinggan nyo kung paano ko kainin ang bangkay na ito. Gagawin namin ang lahat. Huwag niyo lang kaming patayin. Hawaan niyo na lang kami para maging isang pamilya na lang tayo. Basta, huwag niyo kaming patayin. Pero imbis na pakinggan nila ang pagsusumamo namin, ay mas lalo silang humalakhak. Narinig namin ang mga susi na kumakalansing. Kaya nagyakapan kaming magkapatid. Alam namin na kapag nabuksan nila yon, katapusan na namin. Ibang-iba yung takot na nararamdaman namin ng oras na yon, Kahabanong. Lord, please, magpapakabait na po kami. Basta iligtas niyo kami dito. Ito kasing si ate. May racket na nga po kami. May pamodus-modus pa. At ngayon ka pa talaga nanisi? Maghanap na lang kaya tayo ng pangdepensa. Kung hindi, pareho tayong tsugi nito ngayon. Yung martilyo. Heto, gamitin mo. Kutsilyo naman ang sa akin. Kung bakit kasi tinapon natin yung lechon eh. Takot sila doon kasi may bawang yun. Ayan na kami. Papasok na kami. Sige, subukan mong lumapit. Kung hindi, mamartilyuhin ko yung ulo mo. At gigilitan rin kita ng leeg. Sige, pasok! Ha, ang tatapag nyo, ha? Nabuksan nila ang pintuan. Walang ano-ano'y lumundag sa akin ang aswang na si Bitoy. Hindi na ako nakagalaw pa dahil nakadagan na siya sa akin. Nabitiwan ko rin ang hawak kong martilyo. Bumaon sa braso ko ang matalim niyang pangil. Napaigik ako sa sakit. Akala ko katapusan ko na nung oras na yon, Kabanong. Pati hininga niya'y napakabaho. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Negi. Mamamatay muna ako bago bumapatay ang ate ko. Hetong sayo! Talagang nanlalabang kayo, ha? Papatayin ko kayo! Niyakap ako ni Negi at inantay ang kapalaran namin. Mabuti na lang at tumalab na ang sleeping spray. Nakatulog ang mga aswang. Dinala ko ang bag ng pera at nagtatatakbo na sa labas. Di namin alam kung tamang daan ba ang tinatahak namin kasi ang dilim. Basta ang mahalaga ay makatakas kami. Anumang sandali ay magigising din ang mga yon. Inalalayan pa ako ng kapatid ko kasi halos nabali na rin ang kaliwang braso ko. Pagod na ako. Tsaka, saan na ba tayo? Bakit ang daming kahoy dito? Magpahinga muna tayo sandali. Pagod na rin kasi ako eh. Mamaya pa gigising ang mga yon. Pero, sandali lang tayo ha. Mukhang nawawala na rin kasi tayo eh. Wala akong maaninag. Naamoy mo ba yon? Amoy nasusunog? Amoy usok ka mo. Ay, kapre! Anong kapre? Nasaan? Ayun, oh, sa taas ng balite. Huwag niyo kaming saktan. Ayaw pa naming mamatay ng ate ko. Kung gusto mo, kunin mo na lang ang kapatid ko. Tutal, magkamukha naman kayo. Ay, walang iya ka. Ipinagkanulo mo pa ako. Ano ba yan? Binugahan pa tayo ng usok. Umalis na tayo dito. Aatakihin na ako sa puso dahil sa mga nilalang na to. Oh Lord, di na talaga kami gagawa ng masama. Ibabalik namin lahat ng pera basta wag lang kaming mamatay sa kamay ng mga aswang at kapre.
Ate, dali! Umakbay ka na! Naririnig ko na ang mga ungol ng aswang eh. Malapit na rin sila. Di namin maipaliwanag yung takot namin noon ng kapatid ko. Basta takbo lang kami ng takbo kung saan-saan. Madapa-dapa pa ako dahil sa sitwasyon ko. Humihingi na rin kami ng tulong pero mukhang napalayo na kami sa mga kabahayan dahil sa pagkaligaw namin. Naabutan kami ng aswang. Niyakap ko si Negi. Sis, umalis ka na. Iwan mo na lang ako dito. Iligtas mong sarili mo. Huwag mo na akong alalahanin pa. Hindi ate, hindi kita iiwan kahit ano magyari. Sige na, dali mo itong pera at ibalik mo sa mga nanakawan natin. Hindi nga pwede. Nakita mo ba ang mata na yon? Yung mga mapupula? Saan kayo pupunta? Kakainin na namin kayo. Ang bango-bango pa ng dugo ninyo. Huwag kayong mag-alala. Makakain ko kayo gaya ng gusto nyo. Sumigaw kami ng kapatid ko. Tatanggapin na sana namin ang kapalaran namin noon at inaantay na sagpangin nila kami. Subalit, pumainlan lang ang ungol ng aswang na tila nasaktan. Nang tingnan namin ay umuusok ang balahibo nito. Nakarinig rin kami ng mga tao. Tatakbo sana ang pamilya ng aswang nang pagbabarilin sila. Mukha na puruan ka. Dadaling ka namin sa klinik para maipagamot ka. Salamat, Miss Anne. Mabuti na lang at dumating kayo. Matagal ko nang tinitiktikan ng pamilyang yan. Noon pa man, alam ko na sila ang nananalasa sa lugar namin. Kaso, hindi lang mahuli-huli at walang ebidensya. Idagdag pa na tumira kayo sa kanila at wala namang nangyayari sa inyo. Meron. Yung freezer nila. Madaming nakaimbak na putol-putol na katawan. Ate, mamaya na yan. Magpagamot ka na muna. Ang dami na ng dugong nawawala sa iyo. Ay, mabuti pa nga. Nahihilo na rin kasi ako eh. O teka, nakatakas na ba ang mga aswang? Patay na yan sila. Namamatay sa tansong bala ang mga aswang. Asbo kasi ang mga yon, kaya nag-aanyong aso. Dinala na nga nila ako sa klinik na pabor sa amin dahil sa kaso nga namin. Baka matrak pa kasi kami ng mga pulis. Nalaman din namin na kapitana pala si Miss Anne. Nakuha rin nila ang mga bagay sa freezer. Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mahuhuli ang mga aswang. Hindi lang ang aswang kamo. May kapre rin sa malaking puno doon. Eh hindi naman yun nangangain eh. At saka, nakadepende ang galit nila. Kung ginagambala o inaalipusta sila, yun, mapaparusahan ka talaga. Ay, akala ko pa naman nangunguha sila ng dalaga na isasama sa mundo nila. Yun naman ay kung may patipuan sila. Mabuti na lang. Haggard ako kagabi. Feeling. Pero, in fairness ang daming napatay na mga aswang na yon. Parang naging savior pala kami. Pero at least, patay na ang pamilyang yon. Oo nga. Sila ang bumili sa bahay na yan. Pagkatapos ng isang taon nila doon, ayun, nagsimula na silang mambiktima. Eh may lang isa kong kumukulo sa tuwing may aswang eh. Tinitiktikan ko sila pero napakailap nila. Yung pala'y nagbabago sila ng anyo. Tapos, di pa sila naglalalabas ng bahay. Minsan lang sila makita. Kung wala siguro silang pagkain, baka napatay na nila kayo. Ay nako, muntik pala kaming maging agahan ng pamilyang aswang na yon. Salamat Eh ano na ngayon ang gagawin nyo sa mga aswang na yon? Isusuko sa mga polis. Pero hindi sasabihin na aswang ang mga yon. Palalabasin na cannibal sila. Oo, tama nga naman. Wala namang kaso para sa mga aswang eh. Sige ipaghahanda ko kayo ng makakain at matutuluyan ninyo. Ay, hindi. Uuwi na rin kami. Kaya huwag ka na mag-abala pa. Di ba sis? Ay, oo naman. Uuwi na din kami. Bumalik kami sa Cebu ng kapatid ko, Kabanong, at hinanap ang address ng huli naming nabiktima. Nagmakaawa kami na ibaba ang kaso.
Ibinalik rin namin ang pera at mga ID niya. Pati yung mga nauna naming nanakawan. Ibinalik namin sa kanila ang mga pera nila. Nang makita nila na sinsero kami at walang nabawas sa pera nila, ay pinatawad nila kami. Mabuti na lang at nakuha sa areglo ang lahat. Ibababa na raw nila ang kaso. Mabuti na lang at nagamit namin ang pera sa pagtatago at yung sariling ipon namin. May kaunti akong ipon. Magbenta na lang tayo ng ulam dyan sa harap. Masarap naman ako magluto, di ba? Support ako dyan, sis. Ganun naman ang pamilya, di ba? Nagsusuportahan. Kagaya nung pamilya na natuluyan natin. Nagsusuportahan. Kaya nga eh. Ayun, namatay din sila ng sabay-sabay. Basta, wag mo na ulit ipamimigay sa mga boylet ang may ipon natin, ha? At ganun din ako. Abay, dapat lang. Tayo na lang ang magkasama sa buhay eh. Isang beses lang tayong gumawa ng masama. Ang lala na kagad ng karma natin. Anong isa? 4. Kung di pa tayo nahuli, hindi natin titigilan eh. Sa mga aswang pa talaga tayo pinarusahan. Pero, in fairness ha, nakakatakot pala. Totoo pala sila no. Kaya, humingi na rin ako kay kapitana ng langis na kumukulo kapag may malapit na aswang. Ako rin. Pareho pala tayo. Pero salamat. Kung hindi dahil sa'yo, namatay na ako. Pero hindi mo pa rin ako iniwan. Sis, pamilya tayo. Sabi ko nga sa'yo, mamamatay muna ako bago ikaw. Naniniwala naman ako eh. Ikaw nga dyan ang hindi eh. Muntik mo pa akong ibigay sa kapre na yon. Ito naman. Alam ko naman na hindi ka kukunin nun. Ano, kukuha pa siya ng kasama niya. Maitim rin. Kaya safe na safe ka pa rin. Ikaw ate ha. Gusto mo, wag na kitang tulungan dyan sa business mo. Ay, ito naman. Mapagpatol. O sige na. Tama na ang tsikahan. Mamalengke na tayo. Para makapagsimula na tayo. Aba, si Kapitana Anyo na. Oo nga no. Hi Kapitana. Anong meron? Hello. Nandito nga pala ako para ibigay ito sa inyo. Bigayan ng mga kababaryo namin dahil sa tulong ninyo na mapuksa ang pamilyang aswang. Naiganti nyo ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Ay, wala yon. Nagkataon din naman yon. Si Lord, kung ano-anong trip para ma-solve ang problema eh. Ewan ko nga kung karma sa amin yon o pasulit sa buhay dahil sa ginawa namin. Anong ginawa nyo? Wala. Si ate talaga, oh. Ang ibig niyang sabihin, pinamimigay niya yung ipon namin sa mga lalaki niya. Oo, yun nga ang gusto ko sabihin. O sige, yun lang ang sadya ko. Mag-iingat kayo Ay, grabe ka Lord. Dinagdagan mo pa ang puhunan namin. Ano na talaga para magsimba tayo, sis? Nagsimula kami ulit ng kapatid ko pero sa maayos na paraan. Hindi na kami mandurugas. Natuto na kami. Ayaw kong maulit na magtago kami kung saan kamuntikan may mamatay sa amin ng kapatid ko. Pero sa kabila nun, kagaya ng pamilyang aswang na nakainkwentro namin, magsasama kami ng kapatid ko sa hirap man o sa ginhawa bilang isang pamilya. Sa ngayon kabanong may maliit na kaming kainan. May ipon kami kahit papaano at may memorial plan. Di rin kami nawawala ng bawang at asin dahil alam namin na may mga aswang pa sa panahon ngayon. Wakas,